Yo! Good morning guys. Update lang ano. Tingnan nyo yung pagbabago, no? Ano ba nagbago? Mga wala naman. Simulan lang tayo rito. So, hindi kasali dito. So ito guys, ano, masikip pa rin yung area, ha? Pero meron na tayong mga materials delivery. Meron na tayong 50 pieces na CHP 5, buhangin, gravel, bike. Hindi kasali yan. Tsaka mga bakal na yan, ang dami, 16mm and 10mm at tsaka 12. So tatlong klaseng bakal meron tayo. Paano masabi? At yung unang napanood yung vlog natin ay makikita itong area na to, ano, yung dinadaanan natin. So ngayon kailangan nating i-rearrange yung mga debris, no? Yung mga nakasako na yan, mga debris yan. So kailangan nating i-rearrange para meron tayong magalawan kahit papano. So punta tayo dito, no? Ito, ongoing yung ating paggagawa ng mga stirrup para sa poste at saka sa beam. Okay? So gapang lang tayo. Ayan. Ito, ano? Ito na yung napabricate nating anilyo, no? O stirrup. Tapos yung napanood nyo sa vlog ko na in-excavate o hinukay, eto, nabuhusan na natin yung puting, ano. Ayan. Ang laki po ng puting natin, ng kulong puting. Combine puting po ang tawag dyan. So ito yung poste at saka yan. Kita ba? Yan, medyo malabo, no? So guys, ang lalim nito ay 1.5 yung lalim niya. Ang kapal ng ating combine puting ay 40, no? At ang ating kulong ay 20 by 40. O 20 cm by 40 cm. At yung ating poste ay 16 mm, no? So ganito po ang nasa detalye ng plano. Kaya ito po yung ating sinunod, no? Nabuhusan na to guys kahapon. So maya maya lang ay ano na natin to, stripping, ano. Babaklasin na natin yung forma niyan. Meron lang kasing oras yan kung anong oras mo kailangan baklasin. So guys, ang ginagawa nating practice sa pagbabaklas ng mga forma para din sa kabatiran ng lahat, ano, yung gustong magpagawa ng bahay. Baka kasi masyadong nagmamadali yung contractor, pagkabuhos silang oras lang kailangan baklasin niya na. Hindi dapat ganon, no? So meron pong oras yan. Ayan, so ito yung ating nahukay na lupa, ano. Galing dito, napakalaki po niyan, ano, napakaraming volume ng lupa. Approximate po ay 4 cubic ang nahukay natin dito, no. 3.8, so round up mga 4 cubic na, no. So yan. So ito yung initial nating poste. Bagamat dito tayo nag-start kasi nga ito pa lang yung area na ma-access natin, ano. The rest puro panambak na, ayan, no? May drum nga doon sa taas, yan, no? So ayan. So ito yung challenges guys. Ito yung pinaka big challenge sa atin kung paano tayo makagawa ng isang bagong bahay sa ganitong site condition, ano. Ayan. So konting ano lang, konting background ulit. Ayan. Supposed to be guys, mayroon pang isang poste dyan, no? Ang ganito kalaki. Kaya lang masyadong malapit na, no? Yung column to column. Yung dalawang yung pagitan ng column ay 1.6 na lang, no? So kinausap natin yung may-ari. So nag-decide siya na i-adjust natin instead na dito na natin ilagay para lumayo ng konti, ano. Pero sa plano ay dito, no? So ililipat lang natin doon. Ayan. So ngayon guys ay
siguro ano, sa magpapagawa ng bahay, napaka-importante na disclaimer lang alam nating maraming mga gagaling, yung mga shoutout sa mga galing natin structural or civil engineer, no? Ano sila yung mga nagde-design nito, no? So ito lang, explain lang natin kung bakit guys, napaka-importante nito, no? Sa isang structure, no? Lalo na sa buhos ay yung tinatawag nilang concrete cover, no? Minimum of 3.5 cm, no? 3.5 cm ang minimum yan. Huwag ka nang mag-a-adjust doon. Napaka-importante. Pwede kang 35 to 40, ano? Pero ito kasi ay 35 yan, no? Ito yung concrete cover, napaka-importante yun, guys. Kapag lumipis ang concrete cover mo, may possibility na puputok yung iyong konkreto. At pag pumutok ang konkreto mo, lilitaw ang bakal, papasok na ang kalawang. So yun guys, ano, at saka eto, napaka-tibay ng column na to. Bukod sa 8 16mm ang laki, meron pa siyang mga inner na extra ties, ano. Ayan, kita nyo ba? Merong isang buo hook up dyan, tapos meron pang dalawa. Typical yan sa lahat, no? Ayan, so ganun katibay yan. Ayan, so ulitin uli natin. Bali, ito kasi yung existing na flooring, no? Ayan, aangat tayo ng 0.8 magmula dito. So kaya nag-initial tayo ng buhos, no? Nandito pa yung ating tie beam. Abangan nyo na lang sa mga susunod nating upload, no? So mamaya guys, ay once na ma-strip namin yung form, no? Yung forma, pag dumating lang yung oras na minimum of 18 hours, kaya pwede na nating i-stripping, ano? Tatanggalin na natin yung formworks. Tapos initially babakpilan na natin tong area na to, no? Ito naman ang ating patataasin muna pansamantala. Yung backfill na yan guys, o yung stockpile, ano, ay ita-transfer muna natin dito pansamantala. Patataasin natin tong area na to para mahukay naman natin yung another footing dito, no? Para makapaglagay ulit tayo ng panibagong poste na kagaya nito, no? So ito guys ay pag ganito mga project, diskarte ang pinaka mahalaga, no? Kung paano yung sequence of work na gagawin. Napaka-importante niyan, kasi kung hindi mo ipoprogram ng tama, ay hindi mo kayang gawin kung ano yung nasa plano nito, no? Despite na ganyan ka gulo o ganyan kasikip yung area, ay lahat naman yan ay may paraan, no? So hindi kailangan gamitan ng init ng ulo. Diskarte ang kailangan. Yun. A few moments later. Guys, gagawa tayo ng stay up kaya dito. Gagawa tayo ng ganito, ha. Ito ang ginagamit natin sa poste at saka sa bilog. Isang sukat lang. Watch and learn. So, ngayon guys, may mga machine na ginagamit, ano? Pero dahil wala tayong machine, bending machine, ano? Manual or mano-mano.
A few moments later. So yun guys, nabaklas na natin yung forma, no? Ayan. Babakpilan natin, no? Tatambakan na natin ito ngayon. Itong mga panambak na gagamitin natin. At saka dito, no? Para pag natambakan natin, mabawas-bawasan at lumaki-laki yung ating area. Ayan. A few moments later. So yun guys, mga kalikotkero, ito po yung ating update, ano, sa ating project 101, no? Tinawag nating 101 kasi ito yung project na 101. Joke lang. Ayan, so ito ha, yung kasing unang in-upload natin ay wala namang mga materials delivery, no? Nalito na din ako, no? So ito yung mga bakal. Ito yung napabricate na natin na mga stirrup, no? Tapos ito guys, para maituloy natin yung dadaanan ng tie beam, kailangan nating i-clear yung area na to. Doon sa unang vlog natin wala ito, no? Naka-pader pa yan. So yan, tinibag natin, tsaka sinaking natin yung mga pinagtibagan kasi gagamitin pang tambak, ano? Tambak peel. Pasok tayo rito guys. Yung doon sa unang vlog natin na nagbuhos tayo ng poste, no? At puting, ewan mo kita nyo, ito na yan. Ito yung bakal na yan, ano? Ayan, ayun pa yung isa. Ayan. So natingkad lang ang sikat ng araw. Tapos yung next nating poste o column puting ay ito. Ayan, hinuhukay na ng dalawa. Shout out kay Machog, no? Ang ating backup, ang ating reinforce manpower. Ayan. So at sa 0.9 meters yung depth ay lumabas na ang tubig, ano? So mababaw talaga ang water level, ano? O water table. Water table. Ayan. So ito yung ating panibagong puting, ano? Pangalawang poste. No? Ayan. So ganun ka hirap ang trabahong ito. O ganun kasalimuot ang trabahong ito. No? Hindi tayo masyadong makagalaw. Kasi nga bukod sa limited yung area ay masikip, ano. Ayan, pero lahat yan ay magagawa natin ng paraan, no? So ayan, diyan tinatapon yung ating mga excavated soil, no? Ayan. Magiging bundok yan guys ng kagaya nito, para karayat guys. Ayan, lagpas tao, no? Pero kataas yung tambak na yan. Ayan. So abangan na lang ang mga susunod pang kabanata sa pagbabalik ng batibot. Ay, hindi. Wish ko lang. Pagbabalik ng wish ko lang. Ayan. Ayan. So medyo sa ngayon ay hindi pa natin masyado o hindi pa natin nabivisualize ang itsura, ano, nung project na to. Basta ang importante ay mahalaga at nagkakaroon lamang ng problema pag may suliranin. Alright? So maraming salamat sa mga makakapanood nito, ano? Tsaka ko na lang uli i-detalye sa mga susunod nating upload. At medyo magbibigay lang tayo ng konting siguro mga konting tips, no? Kung paano gumawa ng mga ganitong project na masasabi nating simple, pangmasa at pampamilya. Ayan, so thank you very much. Huwag kakalimutan, ano, makikiusap lang tayo. Kung nagustuhan nyo man at sa hindi yung ating vlog ay huwag kakalimutan mag-subscribe, mag-like, pwedeng i-share, no? Pindutin lang ang bell button nang sa ganun ay lagi tayong updated sa ating pang mga susunod na video. Ayun, so maraming salamat.
At God bless po sa ating lahat. Shout out sa mga OFW nating mga kababayan. Ingat-ingat po tayo palagi, ano. At sana magkaroon na ng katahimikan ng ating Mother Earth. God bless. Bye-bye.